Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan. Lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong mga pahayag, itong pahayag po ni Representative Kiko Barsaga. Ito po ay medyo noong mga nakaraan po niya itong pahayag at ito po ay naka-upload po at pinag-usapan din po ito sa social media. At komentohan din po natin mga tambay yung ginagawa pong hocus-pocus sa DOJ mga tambay, lalong-lalo po sa mga kaso na dapat po ang makikinabang ay taong bayan. Lalong-lalo po ang kaso na sinampa po kay dating Pangulong Duterte, yung kidnapping ni Mayor Baste, hindi po ba? Naibasura po yon. At syempre po yung corruption din po. Yung isinasampa pong korupsyon, lalo-lalo po sa Bulacan, ay ang nakinabang po dyan ay mga politiko. Ayon po yan sa ating kababayan na nag-upload po ng video. At syempre po, dito po kay Representative Kiko Barsaga ay nakakalungkot po. Dahil po, ayon mismo sa representative, ay ang gobyerno mismo, ang Pangulo o sinasabing si BBM, ang dahilan at gusto raw patahimikin o pagpahingahin na o sinasabing sa kulungan na mamatay ang dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin si Representative Kiko Barsaga at isunod po natin ang DOJ mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin. President Marcos plans to end the life of former President Duterte. President Duterte has been a very supportive ally of President Marcos. He gave former President Marcos Sr. his respects and allowed his burial in the Libingan ng mga bayani, only for his gesture of goodwill to be reciprocated by imprisonment and threats to his and his family's life. Earlier this year, President Duterte was arrested and taken to The Hague for trial by those he previously believed to be his allies. President Marcos, former House Speaker Martin Romualdez, former PNP Chief Ping Lacson, Senate President Tito Soto, and Defense Secretary Gabot Chidoro. The delays involving President Duterte's trial has led me to suspect that they have something more sinister planned. Based on information I received from my private intelligence network in The Hague, Netherlands, the poor treatment and lack of medical attention by the International Criminal Court for former President Duterte was deliberately done under the instructions of the Marcos administration. He plans to gradually weaken the former president's health to increase the chance of death before his release, and to ensure that the Duterte family will not have a political resurgence in the upcoming 2028 elections. The possibility of his death while imprisoned would be disastrous for our country, and may be the start of a bloody civil war between Luzon and Mindanao. There is nothing that can be done here. We will all suffer due to the mistakes of President Marcos. God bless the Philippines. God bless Mindanao. President Marcos plans to end the life of former President Duterte. President Duterte has been a very supportive ally of President Marcos. Ito po yun di ba? Talagang suporta po ng pamilya Duterte, lalong-lalo po ang Vice President, di ba, ay nakay BBM sa pamilya Marcos. Dahil nga po mismo si BP Sara ay sinuway niya po ang kagustuhan ng kanyang ama na siya po ang tumakbo na susunod na presidente. Hindi po ba nakipag-alay o nakipag-alyansa si BP Sara kay BBM? Pero po sa kabila nun, ay lahat po na sinabi po ni Representative Barsaga ay may katotohanan dahil po sa politika. At ang nasusunod po at ang sinusunod ng ICC ay walang iba ayon kay Representative Barsaga ay ang Malacanang. Hindi po ba? At syempre ang sabwata nila at talagang gusto nila o sinasabing ayon kay Representative Barsaga ay mas gusto nila at plano nila na mamatay ang dating Pangulong Duterte sa kulungan sa ICC bago ito makalabas ng tuluyan. May katotohanan po yan. Pero, yung isinampa naman pong kaso, mga bayan, lalong-lalo po sa DOJ, dito po kay acting DOJ Secretary na si Vargas, mga tambay. Ano po ang naging tugon dito? Mga bayan, ay napakabilis po. Nawala ng bisa lahat, pati ang isinampang kaso ni Mayor Baste na kidnapping po sa pangunguna po ng sabwatan ng Commander-in-Chief umano at syempre po ng dating DOJ Secretary na si Boying.
mga kababayan. Lahat po na isinampang kaso, mga kababayan, ay nabasura lang po, mga kababayan. Bakit? Pakinggan po natin ito, mga tambay. Ibalik tanaw po natin. La Mlouria va être... Pilipinas, pakinggan nyo to. Sa Office of the Ombudsman, may lumabas na 2-page order na parang magic wand. Isang pirma lang, boom! Nawala ang hustisya sa loob ng 10 araw. Pinirmahan ni Acting Ombudsman Dante Vargas. Ang resulta? Kanselado lahat ng docket numbers o case numbers ng mga reklamong naisampa mula September 7 hanggang 16, 2025. Alam mo ibig sabihin nun? Pag walang docket number, parang walang kaso. Balik sa evaluation. Walang investigasyon. Walang laban. Ang unang tinamaan, si Mayor Baste Duterte nag-file ng kaso noong September 15 laban sa mga opisyal na nangidnap kay dating Pangulong Duterte. Pero dahil sa utos ni Vargas, wala na. Reset lahat. Tapos si DPWH Secretary Vince Dizon nagreklamo sa mga opisyal sa Bulacan dahil sa ghost flood control projects na bilyon ang halaga. Nag-file noong September 11. Guess what? Wala na din. Ang resulta? Lahat ng opisyal na dapat imbestigahan, cleared na! Ang hustisya, nakatingin na lang sa langit. Ang saya ni Boying dahil lusot na agad siya. Oy Vargas, ang tanda mo na pero di mo pa kaya gumawa ng tama. Sa isang memo, tapos agad lahat ng mga kaso, justice delayed is justice denied. Pero sa administrasyong Bongbong Marcos, justice deleted. 10 araw at 2 pahina lang pero milyong Pilipino ang talo sa hustisya. Welcome sa cooking show ng gobyernong Bangag. Nakita nyo ba, tambay? Justice delete. Yan po ang sinasabi po ng ating kababayang vlogger. Mga kababayan, napakahusay po ng gobyerno po ngayon. Pagka sa kanila, sila po ang nasa hot seat at sila po ang pinag-uusapan at sila ang maraming anomalya at maraming kasong bubunuin. The justice delete, mga tambay. Yung docket number, di ba? Yung mga docket number ay inaprubahan po, mga tambay. Hindi po pinag-obra, mga kababayan. Sa isang pirma lang po ni Vargas na wala na pong lahat ang isinasampang kaso sa DOJ, mga kababayan. Ibang klase, no? Magic. Kaya nga po yung sinasabi nga po, di ba? Sila po ang nagpauso ng, mga kababayan, bend the law, break the law, at justice delete. Yan po ang kanila pong pangunahing pinaggagawa po sa ating bansa. Bend the law, break the law, at ngayon po, justice delete. Ibang klase po ang hustisya po. Pagka gusto mo makakuha ng hustisya sa ating bansa at ang pananagutin mo ay taong gobyerno at kaalyado nila, madidelete lang po lahat, mga kababayan. Lalong-lalo pala kung isasampa mo ito sa ombudsman at sa DOJ. Madali po nilang ihawsyaw. Kaya nga po, mga kababayan, sa dami po ng issue at kaso na isinasampa po kay Boying noong panahon na yon, ay nawalan po ng saysay at bisa. Na-delete lang po lahat, mga kabayan, dahil po hindi po inaprubahan ang sinasabing docket number para po sa tuloy-tuloy na kaso at investigasyon na dapat pong gawin sa mga demonyong yon. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nakakalungkot. Kaya nga rin po yung sinasabi ni Congressman o ni Representative Barsaga na Cavite, talagang nakita nyo po yung pattern. Yung kaso po na sinampa ni Mayor Baste sa ombudsman, hindi po ba? Dahil po sa kidnapping na ginawa nila sa buwatan. Hindi po ba? At yun din po ang pinatotohanan ni Representative Barsaga na talagang planado at pinagplanuhan at talagang naipagsabuatan umano sa ICC ang gobyernong bangag na sinasabi ng ating kababayang vlogger. Gobyernong bangag na handyan po daw. Unang-una po, siyempre, ang Commander-in-Chief. Nahandyan sila Gibo, si Boying. At siyempre po, hindi naman pwedeng mawala si Tory dyan. Hindi po ba? At ang dating PNP Chief na si General Marbil. Hindi po ba? At ang DILG Secretary. Hindi po ba? Nakapatid din po ni Boying. Hindi po ba? At ang National Security Advisor na si Anyo. Hindi po ba? At siyempre po, ang DFA noong mga panahon na yon. Hindi po ba ay kasama rin? Napakarami pong nagsabuatan sila. Kaya nga po dahil po sa politika, dahil nga po yung sinasabi ni Representative Barsaga, ikaw nakipag-alyansa sa'yo, naging alay
Tapos, napakalaki ng naibigay na tulong sa pamilya mo, ng pamilya Duterte. Lalong-lalo na yung panahon na wala man lang presidente ang nakapagpalibing sa tatay mo. Dekada ng panahon ang lumipas. Tanging ang nanindigan lang ay isang Rodrigo Roa Duterte na mailibing sa libingan ng mabayani ang tatay mo. Pero sa kabila nun, ano ang mga pinaggagawa nyo? Sa dami ng utang na loob nyo sa pamilya Duterte, ang iginanti nyo sa kanila, kaparusahan, yung kabutihang ginawa sa inyo, kayo pa ang papatay doon sa gumawa ng kabutihan sa inyo. Sa inyo pa magmumula ang kamatayan na yan yata ang gusto nyong mangyari ayong kay Kiko Barsaga. Hindi po ba? At syempre, yung tumulong din na napakalaking tulong na katulad ni BP Sara na nakipag-alyansa sa kanila at naipanalo sila, alam naman natin, hindi po ba? Ay pilit din po nilang pinababagsak dahil nga po ang layunin nila ay hindi naman talaga maglingkod sa bayan. Ang layunin lang po nila ay nakita na po natin, manatili sa kapangyarihan, di po ba? At hindi na po mawala ito sa kanila. At ginagawa na po nila lahat ang paraan gamit ang pera ng taong bayan umano. Hindi po ba? Para pabagsakin lahat ang sinasabing pipigil sa mga kagustuhan nilang hindi na mawala sa kapangyarihan. Nangyayari po yan. Kaya nga po nagkakandaleche-leche po ang ating kaperahan. Lahat po ngayon ay naging sindikato na po ang taong gobyerno sa ating bansa umano. Sindikato na po mga tamay. Naging mga magnanakaw na po sila umano. Halos lahat po sila. Mabibilang mo na lang po sa ating mga daliri ang mga matutuwid katulad po ng mga Duterte sa gobyerno. Mga kababayan, mabibilang na lang po natin. Ilang porsyento na lang po. Pero halos lahat po ay naging sindikato na ng magnanakaw ang mga ito. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po mga kababayan ang nangyayari sa ating bansa at nakisama pa sa kanila ang sinasabing maglilingkod at magpuprotekta po sa atin ang ating mga men in uniform generals na sila po ang pag-asa natin lalong-lalo sa ating bayan at sa ating ekonomiya, pera na niwawalang yan nila. Pero sa kabila nun ay nagiging sangkot din pala sila sa korupsyon. Nakakalungkot. Kaya dito po mga tambay, sana po mawakasan na po ang ginagawa nilang kasamaan sa atin at sa ating bansa. Mga kababayan, grabe na po sila. Wala po silang kasiyahan. Wala po silang contentment, mga kababayan. Talagang patuloy at patuloy po nilang ninalapastanganan ng ating bansa, lalong-lalo po ang ating kaperahan. Grabe po sila, mga wala pong kabusugan ang mga taong ito. At wala na pong takot sa Diyos ang mga hayop na ito. Wala na pong takot. Puro pang sariling interest na lang po iniintindi, mga kababayan. Yan po mga tambay, nakakalungkot at sana po isama po natin sa ating mga panalangin at dasal na ang ating bansa ay maging maayos muli. Katulad po na nangyari po ng 6 na taon sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, sana po ay magwakas na po ang kasamaan po nila. Ang mga kademonyohan nila na ginagawa sa ating bansa ay magwakas na po. Isama po natin sa ating mga dalangin. At ganoon din po mga tambay, ang pag-iingat po sa pamilya Duterte, sa ating Vice President at sa dating Pangulo at sa pamilya Duterte na maingatan po sila at mailayo po sa kasamaan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Mga kababayan, maraming salamat po at magkaisa po tayo sa mga dasal. At thank you rin po mga tambay sa nakagusto po ng Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok at sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, subscribe, maraming salamat din po. At yung tayo rin po ay magdasal at manalangin mga kabayan para po sa kaligtasan po natin at sa ating pong buong sambayanan. Maraming salamat po mga tambay. Sa muli po, taste lang po tayo. At sana po, hindi na po sila magtagal sa lalong mabilis. Paalam. Bye-bye.